So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, bigla pong lumabas yung pangalan ni Heart Evangelista sa kalagitnaan nga po ng skandalo na nangyayari nga po sa flood control project. Especially mga ka-Streetwise, no, na nadadawit ngayon si Chis Escudero dyan nga po sa insertion at saka sa pagbigay nga sa kanya ng pera no eleksyon ng isang kontraktor. Okay. So ngayon, natawag ngayong si Heart Evangelista na parte siya ng Nepo Babies. Ay, hindi. Nepo Wife. Nepo Wife pala. Nepo Wife. Iba yung Nepo Babies. Okay? So, tingnan nyo to. Sabi dito, lawyer questioned Heart Evangelista's tax record amid lavish lifestyle, political ties. Okay. So, mga kababayan, malamang sasabihin ninyo, kanina nakita ko na may nagko-comment na ito Kero, wala namang issue si Heart kasi matagal nang mayaman yan. Di ba? Wala pang asawa si Heart, mayaman yung pamilya niyan. Ang alam ko nga, di ba? Ang alam nating lahat talaga, negosyante na po talaga yung mga parents, no? Negosyante na po talaga yung mga magulang nga po ni Heart. Di ba si Ong Pauko. Ong Pauko pala apelyido nito. So 'yan. Okay. So ngayon mga kababayan ito yung point. Basahin muna natin na yung report Sige. Kung kayo ba valid reason ba to? Ang gusto ko malaman diyan sa team replay tsaka diyan sa nanonood sa atin ngayon, kung ito ba valid reason ba talaga na tanungin si Heart, no? So sabi dito, no, sa Billionaire News Channel, sabi dito, Nepo Wife. So, bakit Nepo Wife? Malamang tatanungin, kanina kasi may nagtanong kanina, no, Nepo Wife. Huwag niyong binabash si Heart, sila Eterno nandito, no. So, so bakit Nepo Wife? Kasi, no, ang ibig sabihin kasi nito, nepotism. Hindi siya nepologist, nepotism. So, nauso po kasi yung Nepo Babies. No, yung Nepo Babies nga po, sila Claudine ko, sila Tommy Chanko, yung mga anak ng mga kontraktor. Oo. Sila po yung Nepo Babies. Kasi nga po, galing ito sa word ng nepotism. So, nakuha nila yung lavish lifestyle nga po nila dahil nga po sa connection nila sa kung kanino man. So, kaya nga naging Nepo Babies. Ngayon, may pinapauso ngayon, Nepo Wife. Okay. Nepo Wife naman. Hindi ako may sabi nito Kino-content ko lang to So sabi dito, lawyer and political commentator Jesus Palsis has steered debate after raising question about actress Heart Evangelista's absence from top taxpayers list despite her high-profile lifestyle. Palsis, who also cited her husband, Senate President Chis Escudero, links to a campaign donor involved in flood control projects, said he was pointing out inconsistencies and calling for accountability. So ngayon ang pinakamalaking tanong dito, no? So nakita naman natin, 'di ba? Lahat ng gamit ni Heart mamahalin Signature nga daw di ba? So bakit nga daw wala daw siya sa pinaka top taxpayer? Kasi kung international model ka, nga naman dapat nagbabagyo ng malaking tax. Ngayon tinanggay natin to, no? Ito yung ito yung top taxpayer ngayon So kilala niyo naman, 'di ba? Si Vice Ganda. Si Vice Ganda, 'di ba? Siya yung top taxpayer, 'di ba? So, comedian and TV show host Jose Marie Borja Viceral, popularly known as Vice Ganda, is recognized as one of the top celebrity tax-paying individuals during 2025 Bureau of Internal Revenue. Okay. So ngayon, may mga pangalan pa ditong binabanggit. Ngayon, tatanungin ko sa inyo sino ang sa tingin ninyong mas mayaman dito sa mga artista na nagbayad po ng malaking tax? So, unang-una dito, si Dingdong Dantes. Diba? Ito yung mga taxpayer top taxpayer ng mga artista So, si Dingdong Dantes, si Dennis Trillo, si Jeneline Mercado, si Catriona Gray, si Albert Martinez, si Julia Barreto, tsaka si Daniel Padilla.
Di ba? So, ayun ang question dito. No? Sa tingin niyo, sinong mas mayaman tingnan? Si Janeline Mercado o si Heart Evangelista? Di ba? So, ayun ang ano dyan eh. So, ngayon may mga pinakita pa siya dito eh, actually. Di ba? Tingnan nyo. Hindi. Ang tanong kasi dito, sinasabi na ninyo, di ba? Ang pinakamayaman, mayaman na si Heart, no? Di ba? Ay nasabi ninyo eh, mayaman na si Heart simula pa lang. Ang tanong nga dito, bakit wala nga siya dito? Ayun ang tanong, bakit wala nga siya dito? Bakit wala nga siya sa pinakamataas na nagbabayad ng tax? No? So, sabi pa dito, so ito yung ano eh, DDS ba to si Sos Palsis? DDS ba to? Parang ano, hindi ko alam ha. Hindi ko kilala to eh. Nag-trending lang kasi to, kaya ako kinontent eh. Oh, sabi dito ha, talking about Nepo babies got me thinking about Nepo wives. Kasi kahit naman, sige, sabihin na nga natin DDS to, ang tanong ba dito, meron ba siyang point o wala? Ayun lang yun eh. Diba? May mga DDS na walang point. Diba? Sila Joey Cruz. Diba? Puta sila Dada. No? Mga walang kwentang tao po yan. Pink, si Pisos Palsis. Much better, Pink pala eh. Oh. Sabi dito, no? While it's quite disgusting, when Nepo babies of contractors flaunt their wealth on social media, I have to admit na at the end of the day, mga anak sila who didn't choose their parents. And all parents are generous or want to give the best for their kids. O nga naman. Actually may point ha. Di ba? Lalong na po sa mga parents po dyan. Di ba? Yung mga anak naman po natin, hindi naman tayo pinili ng mga yan. Kasi ako may anak ako eh, di ba? So syempre no, ang gusto natin, hangga't kaya natin, ibibigay natin sa mga anak natin yung kaya nating ibigay. Tama, di ba? Tama nga naman, may point naman, di ba? O sabi dito, but Nepo wife are different, no? Marrying a politician is a choice, and an elected official is definitely higher than scales of moral, legal, and ethical culpability as to corruption. O hindi ba, makaka-relate talaga kayo. Di ba? Kasi kapag yung anak natin, hanggat kaya natin, ibibigay natin. O, pero kung ikaw naman ay babae, na mayaman ka na, tapos mag-aasawa ka pa ng politiko, na talagang merong moral or legal, ethical culpability, papuntang korupsyon, medyo, nga naman, di ba? Nga naman. Sabi dito, no, I saw the debates on Twitter and Reddit and those defending Heart Evangelista that she can finance her own lifestyle. So ito yung sinasabi ninyo kanina. No, may mga debate na po talaga na nangyayari na ito nga si Heart, no, ay kaya niya naman daw i-finance yung kanyang sarili. Especially nga pa yung lifestyle na meron siya. So, okay na siya. Okay, tanggap naman natin yun na mayaman na talaga si Heart. Okay. Heart Evangelista has never been recognized. Never ba talaga? Kahit minsan, hindi? Ayun na nakalagay dito eh. Heart Evangelista has never been recognized as a top taxpayer and thus it makes no sense how she can afford all of her branded luxury goods unless, of course, she has a generous husband. Ayan na. Oh. Di ba? Oh, tagalugin ko na lang, no? Oh, si Heart Evangelista nga daw, hindi ni minsan na-recognize bilang top taxpayer. Doon na medyo malabo talaga mangyari yon, sabi niya dito, no? So, paano niya ma-afford, paano niya mababayaran yung mga luxury branded brands na yan? No? Kung wala ka dun sa top taxpayer. Di ba? Pero lang, kung meron kang asawang generous. Oh. So, di ako nagbabasa lang ako, ha? May mga fans ni Heart dyan, eh. Sabi dito, and there's nothing wrong with being a generous husband except if you are Jesus Cordero, whose top campaign donor in his 2022 SOSE was a flood control contractor in the person of Loris Lubiano of Centerwiz Construction. Di ba? Wala rin naman daw problema
No, kung ikaw ay isang generous na asawa. O, di ba? Walang problema 'yon, oo. Oo. Pero ang problema, kung ikaw si Chis Escudero. Dahil galing niya magsulat ha. Natawa ako ha. Natawa ako sa sulat niya. O di ba? Walang problema na maging generous tayo sa mga misis natin. Pero ang problema kung ikaw si Chis Escudero, kung ikaw yung mister. O sabi pa dito, anong rason? Kasi nga daw po, yung sauce nga po, ni Chis, tumanggap daw po siya ng 30 million kay Lawrence Lubiano ng Centerways na isa po sa mga sinasabing nangurakot niya ng flood control project ng Pilipinas. O, di ba? So, and don't tell me ex-deals or brand endorsement, lahat ng sinosot or binibili ni Hart. I checked that too. And it's a no. Ano sabi niya? And don't tell me ex-deals. No? Anong ex-deals? Ano sabi ng ex-deals or brand endorsement, lahat ng sinosot or binibili ni Hart. I checked that too. And it's a no. So I'm back to asking the question, bakit wala sa top taxpayer si Hart given her decadent and luxurious lifestyle? Nagtatanong lang po. Tanong lang naman ito. Diba? Wala naman tayong sinasabi na gano'n na nga si Hart. Pero no, ang tanong nga po ni Jesus Policies is valid question. Dyan. Konti lang tayo ngayon. 200 lang tayo ngayon. Ang tanong ko sa inyo dyan, sa 200 na nanonood dyan, naniniwala po ako. Ako naniniwala talaga ako. No? Na si Hart Evangelista, mayaman na po yan. No? Mula mo nung pagkabata. Kasi nga po mayaman na yung pamilya niyan. Pero ang tanong ba dito, valid ba yung question? Valid ba yung question ni Jesus Policies? Di kayo. Diyan, i-comment nyo dyan. Valid ba yung question? O yung isang malaking kabullshitan lang po yung question ni Jesus Policies? Yan, comment nyo dyan ha. Para may babasahin ako. So kaya bukod nga po dyan, hindi pa natapos din itong si Jesus, no? Jesus Policies, nagpakita pa ng iba kung ano-ano pa mga picture dito, no? Sabi niya pa dito, di ba? How can the most extravagant fashionista in the Philippines not enter in the top celebrity taxpayers? When she can pull off a 16 million outfit in one night. Puta, grabe, no? No, simple because it's not her paying. It was never her paying. But we all know that. Tingnan mo ha. Ewan ko lang kung totoo to pero ay nasabi niya eh. Sa isang gabi, mga kababayan, nagsuot si Hart ng 16 million pesos. 16 million pesos ng damit. Wala yan, no? Tumaba ka lang ng konti, wala rin 16 million pesos mo dito, no? And by the way, may gusto nga palang pakita dito, no? Alam ko bawal to eh. Bawal nga to pero hindi naman to sinusunod, no? Sa public servant. Saan ba 'yon? Sa public servant lavish lifestyle. Saan ba 'yon? Ito. RA 6713. Meron na eh. RA 6713. Ito na yun. Meron na yun dito eh. Pakita ko sa inyo. Ito na nga yun. Pakita ko muna. Patayin muna natin to. Bawal yun mga kababayan. Ewan ko lang kung ba't hindi sinusunod to. Ito yung mga batas na hindi sinusunod eh. No? Pero meron namang batas. Ito yun eh. RA 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees, is a Philippine law enacted in 1989 to establish ethical standards, prohibit conflicts of interest, and require financial disclosures for all. Hindi dito yun. Sorry, hindi pala ito yun. Yung lavish lifestyle hinahanap ko eh. Hindi pala ito yun, sorry. Hanapin ko pala. Hanapin ko na lang ulit. Kasi siya na pumasok na sa utak ko eh. Yung lifestyle niya, di po ba mauubos ang pera? Kaya po ayun yung sinasabi natin. Diba? Ang tanong nga dito, valid ba yung question nung ni
Jesus policies. Hanapin ko, gusto ko makita yan eh. Ano ba yan? Republic Act. Ayun nga, tama pala pinakita ko. Tama pala, Diyos ko. sorry. Tama pala pinakita ko, tama pala. Okay, so pakita ko ulit, tama pala pinakita ko. Hindi ko lang pinagpatuloy yung pagbabasa, tama pala siya. Tama pala. Oo. Basahin ko ulit. Tama pala. Oo. Sabi dito, tabad ng baba, no? Saan ba 'yon? Prohibiting them from displaying extravagance or wealth in the way that it's inappropriate for their means. No, aims to promote integrity, patriotism, and accountability in public service by establishing clear norms of conduct. No, so bawal ipakita yung mga kababayan yung displaying extravagant or wealth in the public, especially in inappropriate way. O, di ba? Kwintas pa lang ng aso ni Hart, kayamanan na ng isang ordinaryong tao. Saka madadamay talaga siya kasi asawa niya si Quezzo. O, di ba? Kaya ayun. Huwag niyong pagtakpan. Bobo talaga ng mga DDS ka ba? Sinabi ko ba dito sinabi ko bang wala kasalanan si Romualdez? Putang topic ko si Hart. Bobo lang yan na to. Bobo talaga ng mga DDS. Basta DDS talaga mga tanga no? Minsan kasi, pagpapasok kasi minsan, kumatok kayo minsan. Minsan ka na nga lang mag-comment, tanga pa. Klase yan. Huwag mo ipagtanggol si Romualdez. Si Romualdez ba yung topic ko ngayon? Kabobo naman nito. Oo. Bukod dyan, who pays for the look when she's proven to not have the cash? Talaga? Let's compare her to Ann Curtis, who came up the same ways as her. Ito sino yung sa tingin nyo mas mayaman? No? Si Ann Curtis o si Hart? Si Hart eh. Di ba si Hart? She consistently in the top celebrity taxpayer and most expensive dress to date in her lumpia outfit in 2023 costing 9.3 million. Oh, di ba? And another comparison is Catriona Gray, who has the same job and lifestyle. Her outfit tends to not cost as much, also in the top celebrity taxpayers list. O, di ba? Hindi kayo, tatanungin ko kayo dyan. Sino ang sa tingin ninyong nagpapakita ng mas mayaman? Si Ann Curtis o si Hart? Mas malino naman si Hart, di ba? Pero si Ann Curtis po, di ba, lumalabas po siya sa top taxpayer. So, medyo may question nga talaga. So, continue pa natin. Sabi pa dito. Ito pa isa. From then, Hart went from looking like normal artist to a luxury brand sponsor. So, paano yun? Her outfits and luxury items become more and more expensive. Yet, she's never in the top 10 celebrity taxpayers in the Philippines. O nga, no? Payaman siya ng payaman, no? Hindi nga. Kailan nyo napansin na sobrang yumaman si Hart? No? Simula nung napangasawa niya si Kiss, di ba? Kasi dati hindi naman ganyan si Hart eh. Hindi, seryoso. Tatanungin ko kayo. Bago pa napangasawa ni Hart si Kiss, ganoon na ba yung lifestyle ni Hart? Na puro luxury items yung dinidisplay? Ang alam ko hindi eh. Kasi si Hart, idaran ko si Hart eh. No? Pinapanood ko dati sa ano yan eh. Pinapanood ko siya dati sa Gmic. Sa Channel 2. Sa ABS-CBN pala. Ano bang talent ng Hart that brings in enormous money? So, continue pa natin. Sabi pa dito. Actually, it's getting interesting para sa akin itong post ni Jesus Palsis eh. Afford kaya yan ni Hart? Siguro, but how all of her bags and luxurious lifestyle. Hart Evangelista was an honest earner, but not extravagant. Totoo naman. Until she married Kiss Escudero. Ito yung sinasabi ko kanina. Mga kababayan. Si Hart Evangelista po talaga, alam na po nating mayaman yan. Magkiba po kasi yung mayaman sa extravagant.
Magkaiba po kasi yung mayaman ka na, no, na nagpapakita ka ng sobrang extravagant na mga gamit. Magkaiba yun eh. O, di ba? Magkaiba yun. So, actually, valid question din ito. Kasi nga po, si Hart nga po, singidaran ko yan eh. Yung gimmick, di ba? Oh. Ang alam natin, si Hart talaga, kumikita ng pera yan. Mayaman yung pamilya. Ito lang ha. Si Hart, simula pa lang mayaman na yan. No? Mayaman na si Hart, simula pa lang, artista, kumikita ng sariling pera. Pero si Hart ba dati nung artista pa? Extravagant na ba siya noon? Hindi pa eh. Hindi pa, di ba? Hindi pa. Di ba? Malamang kung may makakapanood nito na idol si Hart Evangelista, buksan nyo lang yung utak ninyo. Buksan nyo lang yung isipan ninyo. Kayo na mismo sumagot nun. Di ba? Si Hart Evangelista, nung hindi niya pa asawa si Kiss, mayaman na siya, kumikita na siya ng pera, pero hindi pa siya extravagant. Kailan siya simula maging extravagant? Nung napangasawa niya si Kiss. Ah, di ba? May point ba o wala? Oh. Ito yung sinasabi natin dito. Tingnan nyo, damit pa lang mga kababayan. 16 million pesos, no? Grabe. Nakakita ko na habang buhay ito, no? Kay Hart isang gabi niya lang nasusuot. Ayun, no? Nakalagay, oh. In Hart, 2022. In 2022, Hart Evangelista attended GMA Gala Night in her 16 million outfit. Diba? So, grabe, no? Oo nga, syempre, kakapanalo lang ni Kiss, eh, no? Baliwala lang pala yung 30 million na binigay sa kanya ni nung kontraktor. Baliwala lang pala yon, no? Oh. So, kayo mga kababayan, no? Ba't hindi nag-translate yung yaman niya sa top taxpayer kung billionaire na siya? Ayun nga eh. Ito ulitin ko lang hindi naman po natin sinasabi na ganun nga si Hart na nangungulimbat ng pera. Wala tayong sinasabi na ganun. Di ba? Pero sinasabi natin dito, yung question ba ni Jesus Palsis, isa ba itong malaking kabulsitan o meron siyang point para magtanong? Di ba? Yan. So yun mga kababayan. So kayo po dyan sa Team Replay, no nga po masabi nyo nga po dito. So pag-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So thank you mga ka-streetwise, and then meron pa tayo isang topic. Dalawang topic pa dito.